Yes, good morning din sa inyo dyan, Sandro. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Alzar Aurelio, na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa inyo, Amor, at sa lahat ng ating mga televiewers. Mr. Aurelio, naging magandang balita naman ang ating natanggap ngayong umaga dahil nga nakalabas na ng tuluyan itong si Bagyong Isang dito sa ating Philippine Area of Responsibility at ito nga wala na ngayon nakataas sa storm warning signal sa anuman lugar dito sa ating bansa. Pero syempre hindi pa rin naman tayo titigil sa pagmamonitor sa lagay nito. So sa mga oras sa ito ba, nasaan na ba ang lokasyon nito habang ito ay patuloy na lumalayo dito sa ating bansa? Tama, kayo ng madaling araw, itong si Bagyong Isang ay lumabas na po sa ating Philippine Area of Responsibility at inaasahan po natin ito ay tutungo papuntang sa China. At kaninang 4 ng madaling araw, ito ay nasa layong 250 kilometers west ng Itbayat, Batanes. Kaya po wala po nakataas na anumang public storm warning signal sa alingmang bahagi ng ating bansa. Nagkaroon pa ba ng pagbabago dito sa taglay nitong lakas at bilis matapos itong lumabas ng ating apor? Nanatili sa kanyang lakas na hangin itong bagyong si Isang at ngayon ay nasa 65 km per hour pa rin at kanyang gustiness ay umaabot pa rin sa 80 km per hour. At ito ay patuloy na kumikilos sa northwest sa bilis na 15 km per hour patungo sa China. Ayan, at dahil nga wala na itong Bagyong Isang dito sa loob ng ating PAR ngayon, ano bang inaasahan nating magiging lagay naman ang ating panahon sa araw na ito ng Huwebes sa Luzon, Visayas at sa Mindanao? At eto nga, nagtatanong ating kasamang sina Sandro at Dayan, bakit daw ba makulimlim ngayon dito sa ating sa Kamaynilaan? Tama, yun ang nakikita, itong si Bagyong Isang ay malayo na sa ating bansa at nandito na po sa bandang labas ng Philippine Air Responsibility. Pero may nakikita na yung mga kaulapan dito sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Dahil po yan sa southwest monsoon o hanging habagat kung sa pinaibayan mismo ni Bagyong Isang. Kaya makakasa pa rin tayo ng maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Mas maganda panahon naman dito sa Visayas at ganun din sa Mindanao kung saan magkakaroon po tayo ng bahagya hanggang sa maulap at may mga isolated na pag-ulan o thunderstorm sa hapon o gabi. Ayun nga, since nabanggit mo na nga ang gradual improvement dito sa parteng Visayas at Mindanao area, dahil nga kumpara nga kahapon ng umaga, talagang nabawasan itong mga lugar na makakaranas sa maulang panahon ngayong araw. So, ano ba yung naging dahilan bakit medyo maganda na ang panahon dito sa Kabisayaan at sa may Mindanao ngayong araw? Una-una, itong si Bagyong Isang ay nihila na mismo itong hanging habagat. Kaya itong epekto nito, kahapon ay umabot ng Western Visayas. Ngayon na buong Luzon na dahil itong Bagyong Isang, inihila niya yung habagat. Pangalawa, meron na tayong isa pang itong banda sa may low pressure area ito sa labas, ay napupunta din ilang bahagi ng habagat dun mismo sa low pressure area. Ayan, naintindihan na po ng ating mga kababayan. Kaya para po sa ating mga kababayan dito sa Luzon, medyo mas magiging maulan po ang ating panahon ngayong araw na ito ng Huwebes. Kaya po maging alerto po tayo sa mga posibilidad ng mga pag-ulan. At ito naman, para naman sa kapakanan ng ating mga kababayan mangisda o yung may mga maliliit na sakyang pandagat, saan ba nakataas ang ating gale warning ngayong araw? At ano bang ibig sabihin o ano bang dapat nating asahan kapag meron tayong ganitong klase ng babala? Tama, meron pa tayong gale warning, bagamat itong si Bagyong Isang ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil po yan sa epekto ng southwest monsoon. So nakataas po ang gale warning dito po sa northern seaboards ng Northern Luzon at western seaboards ng Southern Luzon. Doon sa mga seaboards na yan, makakasa po tayo ng madalas na maulap at may mga pag-ulan at thunderstorm. So ang inaasahan po tayo na lagay ng karagatan po doon, rough to very rough, at ang lakas na hangin ay umaabot sa 52 to 63 km per hour or 28 to 34 knots. At ang inaasahan po natin taas ng alon po doon ay 3.4 meters hanggang 4.5 meters. So mga lugar po sa naapektuhan ng gale warning, ito yung sa may bandang Northern Luzon, una-una dito sa northern coast ng Ilocos Norte, northern coast ng Cagayan, Calayan, Babuyan at Batanes. At isa lang pong lugar sa may Southern Luzon, ito po yung Palawan.
Ayan, kaya para sa ating mga kabayang mangisda, hindi pa po kayo pwedeng pumalaot dito po sa mga nabanggit na baybayin dahil nga po mapanganib pa po ang pumalaot dahil po sa malalaking alon. At dahil nabanggit mo kanina ang tungkol dito sa isang sama ng panahon, dito sa labas pa naman ng ating Philippine Air Responsibility sa ngayon, malaki ba yung chance na ito ay ma-develop sa pagiging isang tropical cyclone o bagyo? At posible ba na pumasok pa ito dito sa ating Philippine Air Responsibility at mga kailan kaya natin inaasahang mangyayari yon? Tama, meron tayong namatay isang low pressure area. Magandang balita, nasa labas ito ng ating Philippine Air Responsibility at wala pa rin epekto nito. Ang low pressure area nasa bandang West Philippine Sea, nandito banda, at isang low pressure area at walang inding epekto. So may posibilidad ng maging bagyo dahil nasa dagat ito. Sa mga data natin nakalap ngayon, itong low pressure area na binabantay natin ay hindi papasok sa ating Philippine Air Responsibility. Ang inaasahan po natin na pagkilos ito ay ito ay pupunta sa bandang China. Ayan, magandang balita naman yan para sa ating lahat, lalong-lalo na sa atin dito sa western section ng bansa. At sana nga ay matuloy itong hindi na nitong pagpasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayan, maraming salamat Mr. Aurelio sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din sa inyo. Paalala po sa ating mga kabayan, lalo na po ang northern at western seaboards ng Luzon. Bagamat wala na pong bagyong si Isang sa ating bansa at walang epekto, makakaasa pa rin tayo ng malalaking alon po doon. Kaya huwag muna pumulaot ng ating mga isda, kasama na rin ang maliit na sakyang pandagat. Dahil inaasa po natin na may mga lalaking alon sa araw nito. Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Download the Air 21 mobile app on your iPhone to avail of shipment tracking, rate calculator, and locations listing. Air 21 mobile app is also available on iPod Touch, iPad, Android, and BlackBerry. Know more about the Air 21 mobile app on air21.com.ph. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik sa inyo dyan, Dayan.